Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga ginigiliw naming tagapakinig. Good morning po. July 12, ayan, 2021, araw ng Lunes, mga kapatid. Nawa sa awat biyaya ng Panginoon tayo ay nasa mabuting kalagayan sa umagang ito. Muli tayong magpapalakasan sa isa't isa, mag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kakain ng tinapay ng buhay sa umagang ito upang ating maging kalakasan. Nawa mga kapatid, tayo handang tumanggap ng pagpapala. Nasa buwan pa rin po tayo ng ating monthly theme, praktikal na kristyanong pamumuhay. At ang topic po natin sa umagang ito ay may pinamagatang prove yourself. Subukin ang iyong sarili. Ayan mga kapatid, subukan natin ang ating sarili. Napakaganda ng ating topic sa umagang ito, ng ating morning devotional. Ngunit bago tayo pumalaot mga kapatid, tayo muna ay humiling ng isang gabay sa pamamagitan ng isang panalangin mula patungo sa ating Panginoon. Humingin tayo ng patnubay. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagang ito pinasasalamatan ka namin Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkulob mo sa amin. Salamat Panginoon sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag ng aming pansamantalang pagpapahinga. Ginabayan kami Panginoon at pinatnubayan. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo sa mga oras na ito. Humihiling kami ng patnubay, katalinuhan at karunungan na nanggagaling dyan sa iyo sa kitaas-taasan. Bigyan kami Panginoon, ini-invite namin ang Banal na Espiritu na pangunahan kami sa aming pag-aaral, sa aming morning devotional Panginoon. Nawa ang tinapay na ito'y mabusog kami, gayon din lalong-lalo na Panginoon ang aming mga listeners. Palakasin sila Panginoon at gawing instrumento sa pagpapakalat ng iyong pabalita. Mabless nawa kaming lahat Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa kapatawaran na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Linisin kami upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa pagtanggap ng tinapay ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning mga kapatid. Ang ating topic ay may pinamagatang prove yourself. Subukin po natin ang ating sarili. Ayan. May mga ilang larangan ng sports mga kapatid na talagang sinusubok nila yung kanilang pagiging man, yung pagiging lalaki, yung pagkatao nila. Maraming do or die kung tawagin nga, sa larangan ng palakasan. Ayan, makikita natin sa picture yung world's strongest man. Ayan, I think si Luke Stoltman, last 2019. Ayan, yan yung competition sa ibang bansa na talagang may iba't ibang category. Yung bumubuhat ng pabigat ng pabigat. Minsan na humihila ng bus, mga naglilip ng barbell, para lang ma-prove yung kanilang kalakasan, At meron din naman talagang mas matindi pa. Ayan, yung rock climbing without rope, walang tali. Ayan, si Alex Honnold. Ayan, napakaganda at napakagaling sa larangang sports na yan, Yan ay na-features na I think sa National Geographic at napanood natin yan. Yan yung mga ilang
ginagawa nila upang i-prove nila ang kanilang sarili. Ano po? Ano bang binabanggit ng banal na kasulatan sa atin? Ano, mga kaibigan? I-prove daw natin yung ating sarili. Subukin sa pamamagitan ng ano po? Siyempre, yung gawain sa ating Panginoon. Ayan. Ngunit yung subukin iyon ay kasama natin siyempre ang gabay ng ating Panginoon. Ano? Binanggit mga kapatid sa aklat ng Juan, sa 1 Juan 3, 2 and 3, ang sabi dyan mga kapatid, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makitang gaya ng kanyang sarili. At sino ang mayroon ng pag-asang ito sa kaniya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman ng kanyang malinis. Ano po? Ayan, napakaganda ng binanggit ng Apostol Juan. Ano po? Ano ba ibig sabihin nito? Ito'y ating pribilehiyong tumalikod. Ayan. Tumalikod palayo mula sa walang halaga at mababa at umangat tungo sa isang mataas na pamantayan para irespeto ng iba at maging minamahal ng Diyos. Ayan, yan yung isang paraan para subukin ang ating sarili. Maging sapagkat tayo mga anak ng ating Panginoon, dapat tayo mag-act gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan dapat natin sinusubok bilang mananampalataya ang ating sarili, mga kapatid. No? Ang gawaing pangrelihiyon na ibinigay ng ating Diyos sa atin, sa mga kabataan, sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, ay nagpapakita ng respeto sa atin bilang kanya mga anak. Binigyan niya tayo ng gawaing pamunuan ang ating sarili. Diyan, mga kapatid, tayo'y kanyang tinatawagan upang maging kabahagi kasama siya sa dakilang gawain ng pagtubos at pag-angat. Kung paanong isinasama ng ama ang kanyang anak bilang katuwang sa negosyo. Ayan, tinuturuan niya, mga kapatid, yung mga teknik kung paano mapapalago ang kanilang negosyo, yung family business, ay gayon din ang ginagawa sariling katuwang ng Panginoon ng kanyang mga anak. Dapat tayo ay talagang gumagawa sa kanyang bukirin. Ginagawa tayong kamanggagawa kasama ng Diyos. Ayan, sabi nga ni Jesus, mga kapatid, sa aklat pa rin ng Juan, maganda ang bilin sa atin. Sabi diyan, ang Panginoong Hesus mismo ang salita nito. Sabi diyan sa John 17:18, as you, ang ating Panginoon, sent me into the world, I have sent them into the world. Ayan, kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila sinugo ko rin sa sanlibutan. Hindi ba't pipiliin mong maging anak ng Diyos kaysa maglingkod sa kaaway, mga kapatid? Napatuloy sa pagkakasala na iyong pangalan ay nakarehistro bilang kalaban ni Kristo. Ano po ang ating pipiliin? Siyempre, yung kamanggagawa ng ating Panginoon. Ayan, napakabuti. At binigyan ng pribilehiyo ng ating Panginoon bilang maging katuwang niya sa gawain, sa pagpapakalat ng pabalita. Di ba napaganda? Dapat subukin natin ang ating sarili. Sa ganung paraan. Ang mga kabataan tayong mga kamanggagawa ng ating Panginoon ay nangangailangan ng higit ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo upang ating madala ang mga prinsipyo ng Kristiyano sa araw-araw nating buhay. Kaya nga dyan sa Matthew 6:11-13 ay talagang ipinanalangin. Tinuruan tayo ng ating Panginoon na paano manalangin. Sabi dyan, give us this day our daily bread. Araw-araw, and forgive us our debt as we forgive our debtor. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and power and glory forever and
ever. Amen. Ayan. Napakaganda. Kailangan talaga natin ng araw-araw na biyaya ng ating Panginoon. Physical, spiritual, upang magamit natin sa pagpapakalat ng pabalita. Araw-araw, dapat tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay ang paghandang ginagawa sa pamamagitan ni Kristo para sa paggamit ng pinakamataas nating katangian. Isang pribilehiyo natin, mga kapatid, tayo mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, na ang ating karakter ay gawing isang magandang anyo. Ngunit, may isang positibong pangangailangan, ang pagiging malapit kay Jesus. Siya ang ating kalakasan at kahusayan at kapangyarihan. Hindi tayo maaaring umasa sa ating sarili kahit isang sandali. Ayan. Sabi diyan, prove yourself. Pero may gabay ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo binigyan ng pribilehiyo na maging kamanggagawa ng ating Panginoon. Kaya ating subukin. Sapagkat nandyan ang Panginoon na laging umaalalay sa atin. Sabi diyan sa Proverbs 3, 5 and 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Ayan, magtiwala tayo. Habang kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Ayan, hindi tayo pwedeng magtiwala lang sa ating sarili. Kailangan tayo ay laging fully dependent sa ating Panginoon. Diyan sabi diyan, siya ang ating kalakasan at kausayan at kapangyarihan. Hindi tayo maaaring umasa sa ating sarili na kahit isang sandali. Gaano mang kalaki, gaano mang kaliit ang ating mga talento, mga kapatid, ang ating mga gifts, alalahaning ang nasa iyo ay napasa iyo lamang sa pagtitiwala. Sa gayoy sinusubok tayo ng ating Diyos na binibigyan ng pagkakataong patunayan ang pagiging totoo natin. Doon, mga kapatid, doon pala tayo sinusubok ng ating Panginoon. Kung talaga'y tayo'y totoo sa Kanya. Sa Kanya tayo ay may utang, ng lahat ng ating kakayahan. Sa Kanya kabilang ang lahat ng kakayahang ating katawan, kaisipan, kaluluwa, at para sa Kanya ay dapat nating gamitin ang lahat ng kapangyarihang ito. Lahat ng pinagkatiwala sa atin na pag-aralan niya natin. Tayo mga steward lang, mga kapatid. Dapat ginagamit natin ang mga gifts at talento nating tinanggap sa ating Panginoon. Ang ating panahon, ang ating impluensya, ang ating mga kayahan, ang ating husay, ang lahat ay dapat maibigay para sa Kanya na nagbigay ng lahat. Tayo'y gamitin natin ang kaloob sa pinakamabuti na pagsisikap sa pamamagitan ng masigasig na pagpupunyagi para maisagawa ang dakilang panukala sa pag-angat ng sangkatauhan. Subukan natin, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nga dyan sabi sa 2 Timoteo 4:2, sa sulat pa rin po ni Pablo kay Timoteo, ang sabi dyan, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mag-aral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ipangaral natin at magsikap tayo. Diyan sa pamamaraan yan ay talagang sinusubok natin yung ating sarili. Hindi lang na tayo nagtuturo at sumasawata at sumasaway. Ganon din sa ating sarili. Tayo mismo, mga kapatid, ay natututo bilang mga kamanggagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang bukirin. Tayo mismo ay nahahasa, nadidisiplina, habang tayo gumagawa sa ating Panginoon. Matyaga sa gawain yung ating inumpisahan hanggang sa makuha natin ang tagumpay. Pagkatapos ay isa pang tagumpay. Turuan natin, mga kapatid, ang ating sarili
sa isang layunin, panatiliin sa paningin ang matayog na pamantayan. Ano po? May standard na binigay ang ating Panginoon. Dapat tayo sumunod sa Kanya. Tayo mga Kristiyano, mga follower of Christ, dapat gayahin natin, imitate natin ang ating Panginoon para sa ating magawa natin ang dakila at higit pang dakilang kabutihan, sa gayoy na ipakilala natin ang Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga dyan sabi, sa sulat pa rin ni Pablo kay Timoteo, sa 4 pa rin po, 7 at 8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there's laid up me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me only, but also to all. Ayan, invited lahat, para po sa lahat ang kaligtasan, ang crown na binabanggit ng Apostol Pablo. Kaya sabi nga diyan, race, bilang mga Kristiyano, meron po tayong tinatapos, bilang mananampalataya, diyan natin subukin ng ating sarili, ngunit may gabay ng ating Panginoon. Napakaganda ng ating morning devotional. Ating subukin ng ating sarili ng sa pamamagitan ng gabay ng ating Panginoon bilang mga kamanggagawa niya. Ay isang pribilehiyo po, mga kapatid. Bago tayo pansamantalang magpaalam, mga kapatid, tayo makakapakinig ng isang awitin na alay sa ating Panginoon at gayon din magpapalakas sa atin, magiging inspirasyon. Pakinggan po natin, mga kapatid. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings the fire, ignites the candle, and make his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confuse and turn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been rubbing light to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired world. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. 'Cause we are family whose hearts are blazing. So let's raise our candle, light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus, and make His bacon some dark
Napakaganda ng mensahe ng awitin na yan. Go light the world. Yan. Kamanggagawa tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo maging liwanag. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat Panginoon sa tinapay ng buhay na aming kinain sa umagang ito. Salamat Panginoon sa napakagandang mensahe at pabalita na aming tinanggap mula sa iyo. Gamitin kaming instrumento, Panginoon, sa pagpapakalat ng iyong pabalita. Patnubayan kami at gabayan habang sinusubok namin ang aming sarili bilang katuwang ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa pribilehiyong ipinagkaloob niyo sa amin. Muli, pinasasalamatan ka namin. Sa umagang ito, Panginoon, kami makikibaka muli. Gabayan kami at bigyan kami ng kalakasan. Maging liwanag kami, Panginoon, sa sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na aming tatanggapin. Gayon din sa pagsubok, Panginoon. Napatuloy kaming tumitibay sa tulong niyo, Panginoon. Napapanagumpayan namin ang mga hamon ng buhay. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Sapagkat ito'y aming hiniling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Muli tayong bumabati sa ating mga listeners, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po sa inyong lahat. July 12, araw po ng Lunes. Ano po? Nawata sa awa at biyaya ng Panginoon, tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Ano po? Sa pagpapakalat ng pabalita. Yan. I-share po natin yung ating morning devotional. Maging liwanag tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, gayon din sa ating mga kasama sa bahay, sa trabaho. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig sa atin at binabati natin dyan yung ating mga kaibigan dyan sa Season Pangasinan, Esteves family at Tejano family. Dyan sa Cebu, Cabalona, ayan, sina Kuya Chapet, ayan, si Nanay Nancy at Pop Sem, si Kuya Owen, at yung aking kasamahan sa trabaho, si Salvador. Yan, patuloy na nakikinig sa atin. Hindi yung ating mga kaibigan dyan sa gitnang silangan. Governor Earl, good morning sa iyo. At yung aking pamilya dito sa Lipa, Batangas. Yung aking asawa at aking mga anak. Yung aking pamilya dyan sa Oriental Mindoro, sa Barangay San Antonio, Victoria. Po. Tsaka dyan sa Kisaw, Pililla, Rizal. Yung aking mga magulang, ating mga kapatid dyan. Yung ating mga frontliners na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa larangan ng kalusugan. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Brother Ryan Kit, good morning. Yung ating mga kaibigan dyan sa Jeddah. Yan, almost 5 years tayo dyan, nanirahan. Good morning sa inyo dyan. Boy Kalawits at Jang Sangyaw, good morning. Muli, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Nawa masumpungan tayong gumagawa sa kanyang bukirin. God bless us all, mga kapatid.